merong isang PB team na hindi magkakapidal na basag ang tasa. So ipaparenovate po natin yung bahay para po sa pagdating ng PB team. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon, magandang gabi na rin sa inyong lahat. Kung nasa saan man po kayo ngayon habang pinapanood itong video natin, ako pong muli si JR at nagbabalik po tayo para bigyan kayo ng mas marami pang good vibes dito sa JR TV. At for today, samahan niyo po ako na mag-empake para sa nalalapit or sa upcoming trip and adventure natin ng buong Pugong Biyahero Team sa Occidental Mindoro. Nasaan po ba ako ngayon? Ako po ay nandito sa aming bahay sa Cavite. At ayan, kung makikita nyo yung mga gamit, mga nakakalat, yan po yung i-empake natin today. Yan po yung mga gamit na binili ko. Pero papakita ko lang po sa inyo saglit kung ano po yung itsura ng neighborhood namin. No? So ayan po yung aming bahay, kulay pink. Yan ang aking room, yung loob na yun, may cortina. Tapos sa baba po, ayan, nandito yung aming mga tanim ako dyang halaman. Ayan, may sasakyan ako dyan. Ayan, nakita nyo na yan, yan po yung aking kotse. At ito naman yung aming mini garden. Diba, ang dami kong halaman dito. Yan, yung iba po dyan, mga kinukuha ko lang sa mga trips natin. Locally and sa abroad po. Katanghalian ngayon, no? Pero ngayon ko gustong mag-empake kasi yung aming taas kung saan nyo ako sasamang mag-empake, medyo may lilim po doon ngayon. Pero ayun, tara, samahan nyo po ako, mga ibon. Dito sa likuran meron din kaming space dito na pwedeng pagtamnan, pero hindi ako masyadong active ngayon sa pagtatanim kasi nanay ang aktibo ngayon. Pero itong dalawang avocado na to, avocado po yan, may bulaklak na yan at mamumunga na po yan very soon. Ayan, medyo mabuti-buti na ang ating bewang. Nakakalakad-lakad na talaga tayo ng hindi masakit ang lower back. Kaya magandang sign yan dahil syempre alam nyo naman kailangan natin ng energy at ng lakas pag tayo ay nagpunta na sa Lubang Island. Bago pala yun ay tuyo na pala tong ibang mga tanim ko. Galing sa PB house ko to Tingnan nyo po ito. Ito po yung mga tinanim natin dati na medyo tuyo na yung lupa. Ito rin, galing din dito sa PB house. Ito namang parang sibuyas na to. Diligan ko muna ng konti. Konti lang kasi dinidiligan ko naman po yun sa gabi. Talaga lang masyadong matindi ang sikat ng araw ngayon. Kaya natuyo siya. Okay, at ito nga po yung kalat ng mga bagay na ating i-empake today. Ngayon po ay meron na lang tayong around 30 days before po kami umuwi ng Mindoro. At syempre kailangan nating maging organized sa ating mga pag-i-empake sa ating mga gamit dahil napakarami po namin so mas maganda na yung prepared. And sa dami ng dadalhin, baka ipauna ko na rin yung iba dyan, hindi naman ko yan madadala lahat ng sabay-sabay sa Mindoro. Magiging sobrang struggle yun sa atin. And knowing na ako kulit ng PB team, no? So marami kaming activities na gagawin din. And kung hindi ko to i-organize ngayon, mawawala na ako ng time pag doon ko pa sagasuhin at iisipin itong mga bagay-bagay na ito. So for today, ang focus lang po muna natin ay itong mga bagahe, itong mga mabibigat or malalaki, mga bulky na nagagamit. Pero gagawan ko rin po ng separate vlog yung kung ano naman yung mga ipapakain or mga iluluto natin para sa PB team. Kaya for now, samahan niyo po muna ako na mag-empake. Alamin po natin kung ano-ano ba itong mga nasa kahon na ito. Let's go!
Okay, unahin ko na po ito dito sa pinakauna nating pinaka-bulky, isa sa pinaka-bulky na gamit. Itong mga unan, yan, kung makikita nyo po ay napakarami pong unan, no? 4 po itong bago na unan na binili ko. Ngunit hindi lamang po yan yung unan na iuwi natin. In fact, bilang 12 po kami sa PB team na uuwi, no? Bumili rin po ako ng 12 unan. So ito pong 4 na to ay mga additional lang. At yung 12 nauna pang unan ay binili ko na rin, na-secure ko na yon at medyo nakapack na rin siya. Ito po yung journey ko sa pagbili nun. Panoorin nyo po ito bago tayo magpatuloy sa pag-i-empake ng ibang gamit. Okay, 1.1 siya. 360, 2 piraso to 360. Ito kami ngayon sa Eurotex kasi bumibili kami ng unan at ng kama na foldable. Ito kasi mas maliit siya, mas manipis lang siya tapos foldable. Abot na abot siya, kasang-kasya yung PB team dyan. Solo-solo sila. So ito naman, mga mas makakapal. Actually same lang din halos pero mas may cover lang siya. Talagang 2,500 naman. Pang footage. Ang ganda po, di ba? So ipaparenovate po natin yung bahay para po sa pagdating ng PBT. Joke lang. Binibilang ko po kasi kung sino-sino yung mga pupunta sa bahay. Parang bilang ko 12 hanggang 14 na tao eh. So ako, si Toots, si Paul, si Madam Yula, si Kuya Eli, si Edito, si Kuya Noy, si Ralph, si Ralph, si Peter Paul, si Krishna, may isa pa, si Onjay, hindi ko nakalimutan, at saka si Toting, pero si Toting sa Talaw-Taw lang pupunta, kaya 14, pero kung may mga hindi pa makasama dyan, siguro mga 12 po yun sasama, kaya kailangan ng unan, kasi una namin sa Mindoro, mga luma na yun, tsaka mga pipit na matitigas na. Ang daming options dito sa ito yung iba't ibang klase ng kapal ng foam. Ito 3 inches na to eh. Tapos yung mga yung mga foldable foam siya. Si Little Chris Pao. Si Little Chris. Ito pala yung cleaning area, no? Laki ng Eurotex dito. So kung mga taga Cavite kayo dito na kayo bumili ng mga gamit ko sa mga kwarto, mga kama, unan, kutsyon, throw pillow, sapin. Ayan, no? Bumili din pala ako ng memory topper kasi medyo yung aking kasalukuyang kama, medyo na po siya, lumulubog. Lumulubog. Kaya makakatulong yan sa aking pagtulog. Ano po yung una ng PBT. May nabili na akong isa doon na ibang brand online pero mas maganda kasi pag dito sa Eurotex. Ano po yan? Bale 1, 2, 3, 4 4 na set ng buy one take one. So 8 pieces po yan na malalaking una. Ayun nga po, no, so ang dami po nating nabiling unan dyan sa Eurotex, isa pong trusted brand yan. And actually kaya meron akong binili doon na 8 at meron din akong biniling 4 dito. Is gusto ko sana i-try muna kasi kung ano yung quality nung nasa online na nabibili at ano yung quality nung actual na nandun sa store. So parang parehas lang naman, hindi naman siya sobrang samang quality. Although hindi naman din siya yung pinakamahal or pinakabonggang quality ng unan, knowing na ang gagamitin lang naman siya for around 1 week ng PB team. So I feel like sapat na yung comfort na maibibigay nito sa kanila. Ayun lang, siguro tigi isang unan lang kami doon sa Mindoro. Pero may mga extra pa naman na unan doon, mga sinauna lang nandun. Pero medyo maano na yun, medyo matitigas, medyo luma na yun. So bibigay din natin yun sa kanila. At may mga throw pillow din yata.
Up next naman, itong mga kahon na ito po ay mga kutsyon. Ayan. O, tingnan niyo po. So, dun po sa Euratex na yon na pinuntahan natin na store. O, meron po dong mga ganito rin na ano, no? Na klase ng kutsyon. Pero, mas mahal po nga dun. Mas mura pa yung online, no? Tingnan niyo po ito. Ito po ay 3-fold. Pero mamaya mas ipapakita ko pa po sa inyo ang detalye niyan. And then ito naman ay mga nabili ko sa online na kutsyon din na single lang din siya. Single bed lang din po siya. Tingnan niyo po. Yan, mamaya po medyo buksan po natin yung isa dyan. At ito ay ganun din, no? Yung aming pong bahay sa Mindoro ay meron po dong mga ilang kama naman na ready nang gamitin. At kung kinakailangan meron pang ibang pwedeng kama na i-pull out dun sa bahay ng tita ko, ng pinsan po namin. Kaya sa tingin ko hindi naman siya kukulangin talaga. Although yung space maliit pero yung hihigaan lahat naman meron. Ito naman pong mga nasa plastic na to ay mga kagamitan sa kusina, mga kung ano-ano. Dadalhin din po natin. And again, kagaya po nung sa Euratex na mga unan, binideo ko rin po ng kaunti yung pagbili ko. Kasama ko pa yung nanay ko nun. Pagbili nito mga gamit na ito. Sa isang supermarket lang. Isang parang department store supermarket dito lang sa malapit sa amin. Tingnan nyo po itong mga pinagpilian namin at kung ano yung mga klase ng gamit na binili natin. Bili tayo ng mga gamit na gagamitin natin sa PB House sa pagpunta nila sa amin sa March. ₱20 lang ang isang tasa na maliit. Mura pala nitong patungan ng baso, ₱17 lang. Ito naman, itong fragile na to, ano kaya ito? Ano kaya ang laman nitong box na to? At parang medyo mabigat, may kabigatan po siya, no? So, sabay-sabay po nating alamin kung ano ang laman yan. At sure ako na matutuwa ang PB team kapag nakita nila to. Marirealize nilang importance kung ano meron ba nito. Pag binuksan po natin maya-maya lamang, samahan niyo po ako. And of course, meron din tayo ditong itong mga kahon. Hindi kahon. Meron din ako kahon pero itong mga eco bag na yan, mga lalagyan na yan, mga matitibay na yan, kailangan natin yan sa pag-uwi dahil alam niyo naman po ang Mindoro ay malayong lugar, so dapat matibay po ang ating mga gamit. Tingnan niyo po to. Dito po sa likuran ng aming bahay ay dito naman nakastore yung aking mga ice chest. So mahahalungkat na yan ulit. May ice chest kami na malaki, may maliit. Tapos meron ding parang yung foam lang siya. So magagamit na ulit natin yan dahil syempre hindi lang naman gamit na mga pantulog at pangkusina ang dala natin, pati po pang luto. At syempre mga ingredients din, separate na episode na po yun. Ang plano ko po talaga dito sa mga una na to, bilang sobrang fluffy niya, ay i-vacuum ko siya kasi meron akong mga may binili ako noon pa to, matagal na to sa akin, na plastic po siya na sealable. Nagsasara po ng mahigpit yung isang side niya, tapos pag binacuum ko yung hangin nung unan, syempre po ninipis po siya tsaka titigas, so madali na siyang itupi. Magkakasya na siya sa ating mga malalaking bag na ganito. So ganoon na lang po yung gagawin ko siguro.
Ito po yung quality niya, o tingnan niyo po. Galing siyang abroad. Parang gawa siya ng Thailand eh, kasi may mga Thai characters po. So, in-order ko lang to sa Shopee. Ah, sorry, sa Lazada pala. And nung tinry ko, medyo okay naman. Malambot naman, hindi naman siya sobrang hindi siya like sobrang microfiber quality, pero pwede, malambot, ma-appreciate nila yan. Bali, tatlong quality yung, or tatlong klase yung una na binili ko. Isang Uratex, yung pong in-order nga natin dun sa distribution center sa Imus. Itong mga Thailand made products na in-order sa Lazada. Tapos itong sa ibang shop ko, pero sa online ko rin, sa Lazada ko rin binili, na kulay green naman. Itong green na to, ang ganda po ng quality niya, no? Malambot din siya. Mas makapal to, pero mas malambot ito, pero parang feeling ko mas gusto ko yung medyo mas matigas ng kaunti, yung bumabalik siya. Tsaka medyo mas mahal po to ng konti. Made in ano naman to? I think made in China naman to. Yeah, made in China naman. Pero pare-pares yan. Okay na okay pa rin yan. Saka naka-plastic naman. Okay, isil na po natin. Na-try nyo na po ba to? Pag kayo po ba ay nagbabiyahe, gumagamit kayo ng vacuum bag or ng sealable bag, at bina-vacuum nyo. Magandang ano po yan, magandang technique po yan para makasave kayo ng space pag nagta-travel. Laki po itong resealable bag na to, no? Itong vacuum bag, grabe, kasya yata yung apat na na unan dito. Sobrang laki, no? Tingnan nyo po. Lagpas pa natin. Kailangan malakas kasi ang hangin dito ngayon. So yan, sige, gamitin natin, pagkasyahin natin. Naselyuhan ko na. Ito naman, ipasok natin tong vacuum. Hihigupin natin lahat ng hangin dyan. Ayan. Tapos, ayun, sip-sipin na natin yung hangin. Ayan, ang laki na po ng ininipis. So, tignan nyo, ganito na lang siya kanipis yung apat na una natin kanina. So, I think meron pa siyang, may mas ininipis pa po yan. Pwede ko pa siya talagang pilitin. Kaso lang masyado siyang titigas. May hirapan na akong isiksik siya. Pero I think pwede na po yan na ilagay ngayon dito sa ganito natin. Kasya ba? Kasya yan. Ingatan lang natin huwag masugatan yung plastic. Nakalimutan ko palang ilagay itong takip. May selyo pa. Bukod dun sa selyo kasi, meron pa siyang pinaka-takip niya kung saan ko hinigop yung hangin. Yan. So, diba? Kasyang-kasya na. At hindi lang yun. Maluwag pa. Oh. Diba? Alright. Okay, next naman nating tingnan kung ano itsura ng mga kutsyon natin na medyo napaarawan ko yata. Medyo naarawan sila ngayon, pero yan, tingnan natin. Dali natin. Meron tayong maliit at meron tayong malaki ang package, pero parehas lang silang single bed. Siguro hindi ko na tatanggalin sa box kasi baka mahirapan pa akong ibalik siya, pero nakita naman natin na
Ayan, 2 inch po yung kapal niya. Tapos 3 fold siya, no? So, pagka po in-unfold yan, ganito po yung itsura. Pakita ko na lang sa picture. And then, ito naman is single bed din siya. Ibig sabihin, 30 centimeters yung kanyang lawak at 200 centimeters naman po yung haba. Pero sobra po siyang siksik na siksik eh. Ano niyo po? Siniksik po siya, parang makina talaga ang nagpasok nito dito. So ayoko na rin siyang tanggalin dahil sigurado mahihirapan ako pag babalik. At alam ko pong mahihirapan ako dahil tinry ko na po yan dun sa isang single bed. Papakita ko po sa inyo kung anong itsura ng ganito kapag po tinanggal sa pagkakapak. Teka lang po, kukunin ko sa loob yung itsura na isang sample ng single bed na nakarolyo, kung ano itsura niya pagka naka-unroll siya. Ganito siya kalaki. Di ba? Ang lapad. Nagpaspasaan ako, di pa ko. Tapos kasyang-kasya dyan ng isang tao. Yan. Yan po oh. O di ba? Komportable to. Nahinigan ko na rin to. Ayoko lang ilapat sa sahig kasi madumi. Pero tamang-tama po yan. Ang ganda po ng ano niya. Oh, ganun din siya kakapal. 2 inch din siya. So, at marambot, komportable po siya. Sa Lazada ko po yung nabili at kung kailangan nyo po rin bumili, lalagay ko po yung link dito sa video na to. Ngayon, ang problema ko po dyan sa in-unroll ko na kutsyon na yan or doon sa tinanggal ko sa pagkakarolyo na kutsyon is kung paano ko siya maibabalik doon sa pagkakarolyo niyan in such a way na compact siya or masikip siya. So, ang isang naisip kong option is i-vacuum ko na lang din ulit para hindi naman ganyan kalaking dadalhin yan sa ano. Kasi isasakay po yan sa bangka eh, at saka sa, syempre sa sasakyan. So, try nga natin i-vacuum din kung may pag-asa. Basta maipasok natin yan dyan, kaya na yan. Subukan natin. Ayan po, saktong-sakto. Nagkasya siya sa isang malaking vacuum bag. So ngayon, kailangan ko na lang tanggalin yung hangin sa loob niya. Pero ito po yung ano niya oh. For your information, ganito po yung brand niya. Galing po siya ng China. Or China nga, tama. Made in China. Ayan, ang liit-liit niya na po. O diba, mula sa kaninang napakahaba, ngayon 2 dangkal ko na lang. Kanina lagpas 1 dipa eh. Ngayon 2 dangkal ko na lang, no. Medyo matigas siya. Matigas eh. Kasi nga po, siniksik siya. Pero magkakasya na siya, hindi na mahihirapan. Baka itali ko pa to ng straw para hindi siya magkumalat. In case lang na sumingaw. Ilipat ko siya mula dito hanggang dito. Baka mas okay na dito na lang siya kasi magaan lang naman. And pwede kong magamit itong mas matibay na bag na to sa ibang mga babasagin na gamit. Kasyang kasya. Single bed. Itong kasya rin ito. Naipasok ko. Pasok na pasok.
Pasok na pasok ang 4 na unan at isang kutsyon dito. Diba? Ang galing. Tinanghali na tayo. Medyo nagutom po ako. Launa na. Nakakain naman ako kanina pa. Pero ngayon, ang natitira na lang natin, kasi itong mga kutsyon po na yan na mga nakakahon pa, i-scotch tape ko na lang sila, hindi ko na sila tatanggalin sa kanilang pagkakakahon or balot dahil mahirap na ulit silang mahirap na ulit silang silyaduhan or iselyo. No? So ngayon, yung mga babasagin na lang na mga utensils, yung checkin natin, ilalagay natin sila sa isang bag pa ulit na malaki. Plus ito, ano nga po ba ito? Ano nga po ba ito talaga? Ito po ang gusto kong ipakita sa inyo kung ano po yan. Ayun po, pero kain muna tayo saglit. Maganda po yung may plastic tulad dito kasi sa amin po sa Mindoro ay napaka-prone sa basa po ang mga gamit. Dahil po yun po ay isang isla nga, so gadagan pa po bago makarating. Kung malakas ang alon, baka mapasok dito yung tubig. May plastic pala sa loob. Yung mismong kutsyon, so pwede nang wala, no? So hindi ko na kailangan talagang pag-isipan masyado. Pero okay na yan, lalagyan lang natin ng scotch tape. Dalawa na. Ready na. Bilang ko na lang ng straw para may hawakan. Manipis kasi itong aking scotch tape, wala ako ng malaki kaya pinagtsatsagaan ko lang. Pero pwede na yan. Wow. Diba? Sulyado na rin yan, hindi na papasukin ng tubig. Last. Ngayon, ito naman pong dalawang to ay same lang din niya nung kutsyon na inirolyo natin tapos pinlate natin sa vacuum. Pero ito ay single bed, kaparehas na kaparehas. Ito naman ay double. So dalawang tao po yung kasya dyan. Tapos nirolyo lang din nila yan. So yun, mas maraming makakahigang PB team dahil dyan. Lagay ko muna sa tabi. Ayan siya. Ayan po ang itsura niya. O, di ba?